Hunters, basic knowledge muna tayo ulit para sa ating mga farm techniques na binapractice sa farm or sa inyong mga property kapag maluwang, ganon. Kasi tayo ay mag-spray ngayon ng herbicide, yung pamatay damo na tinatawag. So dalawa lang naman yung klase ng pamatay damo na tinatawag. Meron dyan yung selective at saka yung non-selective. So ano yung mga tinatawag na non-selective? Ito, kagaya nito. Yan. Ito, tinatawag dito mga non-selective ito. Ang tawag nga dito ay post-emergent general weed killer. So yun. Ibig sabihin, kahit anong halaman, anong damo, pwedeng mapatay nito. Non-selective. Ano naman yung tinatawag na selective? Sila yung mga herbicide o yung mga pamatay damo na pwede mong i-spray kasama yung vegetation o yung plantation na hindi maapektuhan dahil ang tinatarget nun ay ang physiological na karakteristik ng damo mismo na halos almost the same doon sa iyong crop o sa iyong plantation. Like for example, yung tinatawag na 2,4-D sa palay. Example lang po yon sa non-selective. So, dito tayo ngayon sa tinatawag na weeds o yung mga damo. Ano yung mga weeds? Ano yung mga damo? Sila, yung mga unwanted vegetation or plants. Sila yung mga tumubo doon sa iyong taniman na hindi mo naman kailangan. Kagaya nito. So nagtanim tayo ng langka, may mga tumubo na damo. Yan. So hindi natin ito kailangan. Yan. Hindi natin yan kailangan. Sila yung tinatawag na mga damo. Yon. So malinaw tayo sa damo. Mayroon namang 4 na klase ng mga weeds na tinatawag. Primarily sila yung grass o yung mga damo ngayon kung tawagin. Kagaya ng ito mga ka-planters, madalas nyo itong nakikita. Ang tawag dito, muta. Muta. Ito napakahirap nitong patayin dahil kahit makita mo na patay na itong ibabaw dahil nga mayroon siyang laman at saka yung mga ugat niya, pwede pa rin tumubo ulit. So hindi natin siya pwedeng mapatay lang ng ganun-ganun na lang. Kahit na systemic or contact pa yung i-spray natin, tutubo at tutubo pa rin siya. Siguro control lang talaga yung pwede nating magawa dahil ito ay mamamatay yung mga dahon niya sa loob ng mga 3 months or siguro pinakamahaba na yung 4 months, mamamanage natin yung damo, hindi hahabol doon sa mga general plantation natin o doon sa mga kailangan nating mga halaman, mga puno at saka mga pananim natin. So ano pa yung kailangan nating mga tandaan? So maliban sa grass, mayroon pa tayong tinatawag na mga broadleaves na tinatawag. Ano yung mga broadleaves? Yung mga kagaya ng mga saluyot-saluyutan. O itong stubborn grass na ito kung tawagin, itong mga ito. Yan, napakahirap nitong kontrolin din. Pero napapatay ito ng ito yung tinatawag na mga glyphosate at saka glufosinate na component ng general weed killer. Ano pa yung isa? Yung isa ay yung sedges na tinatawag. Sedges, S-E-D-G-E-S. Sedges. Hindi mo yan mapapatay ng basta-basta. Kamukha ng mga muta, halos the same sila ng karakteristik. Sila yung mga damo na mayroong mga kanto-kanto, yung triangle, yung ano, kung tawagin sa iba yan ay payong-payungan, yung mga ganon. Sedges po yung tawag doon. So ano pa yung ibang klase ng mga damo na minsan unrecognized natin pero yun ay damo, unwanted plant sila doon sa vegetation. Kagaya po ng kangkong. Siyempre, hindi natin makakalimutan yung scientific name, Ipomoea aquatica, kangkong. So, yun. Pwede rin yung mga water hyacinth, nagiging damo din yun sa plantation. Yung mga apat-apat, kapag sobrang dami ng vegetation nun, magiging damo din yun sa plantation. So, lagi nating tandaan na sa pag-spray naman, mayroon tayong tinatawag naman ng mga post-emergent o yung at saka yung mga pre-emergent na mga herbicide. Yung tinatawag na post-emergent, sila yung mga herbicide na kayang pumatay ng mga damo na tumubo na.
Like for example, yung kaninang binunot natin, ito, tumubo na, post-emergent na to. Yun namang tinatawag na pre-emergent herbicide, sila yung pagkaararo mo ng bukid, pagkasabog mo ng pananim mo, ng mais, ng palay, ng kung ano pa man, nag-spray ka na sa bukid para mapigilan na yung pagtubo ng damo o yung tinatawag na emergence ng damo. So nandyan example lang, maraming mga pre-emergent na mga herbicide. Yung tinatawag na Sofit, pwede yon. Kaya lang dapat doon maging magilas kayo kasi nga pagka hindi nyo nabantayan, tutubo rin yung damo. Sayang lang yung pera na ginamit nyo dahil syempre mahal din yung chemicals. So yun. Kaya mga ka-planters, nagtuturo tayo, sana maibahagi natin ito sa mga bagong planters, magsasaka or farmers, kasi nandyan tayo sa realidad na yung ating mga magsasaka ay medyo nagkakaedad na. So ako, produkto ako ng magsasaka, na which is yung mga kasabay kong mga kaedaran ko ay maaring hindi sila naging magsasaka o hindi sila naging ka-planters or farmers. Yung iba ay nasa ibang field ng hanap buhay. So this country, this world needs a farmer. So kapag wala nang magsasaka, hindi nyo pwedeng kainin yung mga computer, mga ka-planters. So sa ngayon, mas maraming kabataan na gusto ay nasa loob ng bahay, nagko-computer, pero hindi nila malalaman balang araw, sana gawin nilang computerized yung mga damo na yan, kayang i-computer. Pwede naman yan with a controlled environment. Like for example, yung sa mga Israel na yan, nakokontrol na nila yung environment sa pagpa-farming gamit ang greenhouse. Pero yun, sana nakatulong kami ng kaunti sa inyo mga ka-planters. Maiksi yung panahon ngayon, kung may magawi sa amin para ma-share ko sa inyo, kung hindi naman tayo ganun ka-busy, pwede ko kayong i-entertain mga ka-planters para makapag-share ako ng experience at saka knowledge. So by the way, ang inyong ka-planters ay hindi naman certified agriculturist, pero ako po ay experience. Yan ang sinasabi ko sa inyo. So ako ay graduate ng Bachelor of Science in Agribusiness Management, which is nandun ako na link doon sa mga halaman. So ito yung kabuhayan namin, mga seedlings, so kailangan din i-manage. So yun. Salamat po mga ka-planters. Paki-share yung video natin, sana nakatulong sa mas marami.